Good morning po sa lahat ng ating mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? Hello, Miss Cindy. Good morning. Yan. Po ay naka-live lang. Panandali ang live lang po. Dahil po kagabi, hanggat hindi ako natutulog, nakita ko po at dumadaan lahat sa wall ko ang mga sari-saring batiko sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakaiyak po na siya ay ginaganon dahil hindi naman po niya kagustuhan lahat ng nangyayari sa ating bansa. At hindi niya rin po kagustuhan na magkaroon ng katakot-takot na nagkakaroon ng sakit na virus. Hindi po niya yung kagustuhan. Kami pong mga OFW, kaya po kami nakakapag-live dahil po unang-una po kaming nasasaktan kasi. Buti nga po kayo na bumabati ko sa ating Pangulo, kasama nyo ang pamilya nyo sa Pilipinas, na kahit ano man ang mangyari sa mundo, kayo pong lahat ay magkakasama. Kami po na mga OFW, na malayo po kami sa mga pamilya namin. Iniisip po namin kung ano nang mangyayari sa mundo na baka hindi na namin makasama ang aming mga pamilya. 'Di ba? Sana po ang gawin na lang po nating lahat kaysa po tayo magmurahan, murahin po natin ang Pangulo. Lahat po ng masasakit na salita ay ibinabato natin sa kanya. Dapat po ang gawin na lang po natin. Manalangin na lang po tayo, magdasal ng taimtim na sana po mawala na itong virus na ito na kumakalat sa buong mundo. Nang hindi na po tayo nakakapagsalita ng masasakit sa kapwa natin, lalong-lalo na po sa ating iginagalang na Pangulong Rodrigo Duterte. Gabi-gabi po siya po ay dumadaan sa wall ko. Naririnig ko po ang kanyang live, ang kanyang pahayag. Siguro naman po nadadaan din po siya sa wall ninyo. Umayat na po siya. Malalim na po ang kanyang mata. Bumigay na po ang kanyang katawan dahil po sa pag-iintindi kung paano niya matutulungan ang kanyang sinasakupang sambayan ng Pilipino. Napakarami po nating mga Pilipino. Hindi lang po iisa, dalawa, tatlo. Napakarami po. At kagabi rin po, napanood ko rin po ang live ng isang nasa Riyadh po, frontline sa Riyadh po, Saudi Arabia. Ang pangalan po niya ay si Miss Angelina Sagulan. Napakaganda po ng kanyang sinabi at nakakaiyak, nakakabagbag damdamin po. Dahil po sa mga batikos po na nangyayari sa ating Pangulong Duterte. Sana naman po lahat po tayo magsama-sama ng panalangin, ng dasal, ng pagtawag sa taas. Hindi nyo po ba napapansin? Halip na po lumiliit po sana ang nagkakaroon ng virus. Baka po sa nangyayaring away o gulo, sakitan, masasakit na salita na tinatamo ng bawat isa, lalong-lalo na ang ating Pangulong Duterte, na nadadaan din sa wall ko na siya inilagay pa sa ataol na kung ano-ano ang sinasabi ng naggagawa ng ganyan. Hindi po maganda yan, mga kabayan. Isang lahi po tayo, mga Pilipino po tayong lahat. Hindi po dapat ganun ang nangyayari sa ating pamahalaan. Ngayon po nagulat ako. Nagsiserve ako ng pagkain ng amo ko. Nagtanong siya sa akin. Itinranslate niya sa Tagalog ang pagmumura sa ating Pangulong Duterte. Haram daw haram. Tingnan niyo po, kahit na ang ibang lahi dumadaan sa kanila yung wall na ganun kahit hindi nila naiintindihan. Como kami OFW, tinatanong kami kung bakit ganun daw. Diba? Pare-pareha na po nating kasiraan yan kasi po presidente po ang minumura. May nakakakita po. Ngayon po, pag may dumadaan na ganyan sa kanila, tinatranslate po nila yan sa Tagalog, sa English. At doon nila nalalaman na minumura ang ating presidente. Kanina lang po nagtanong ang aming employer na ganun, bakit ganun daw haram? Haram po talaga yun kasi hindi naman po ginusto ng presidente na magkaroon
ng matinding ganyan na virus. At hindi rin po ginusto ng ating Pangulong Duterte na lahat ng tao ngayon ay nakakaranas ng mga gutom, walang makain, walang trabaho. Lahat po tayo nakakaranas ng ganun ngayon. Kaya po, sana naman, kahit sino siguro na napapanood natin ang mga paliwanag ng Pangulong Duterte, na karamihan din matitigas ang ulo ng mga Pilipino na nasa Pilipinas, na halip na sundin na wag na maglalabas ng bahay, sundin na lang po natin kasi para hindi na po tayo madagdagan ng nagkakaroon ng sakit ng virus na yan. Para po matahimik na rin ang Duterte sa mga batiko sa kanya, sa lahat po ng bumabati ko sa kanya. Mali po yung ganun kasi hindi po ginusto ng Pangulong Duterte na magkaroon ng ganitong problema sa ating bansa. Hindi lang po ang bansa natin na yan ang nagkakaroon ng ganyang sakit. Buo pong mundo. Hindi po ba kayo nakakaramdam na baka kaya ganyan dumadami na hindi nawawala dahil alam ng Diyos, halip na tayo magdasal, manalangin, magsama-sama. Hindi. Nakikita pa niya. Nakikita pa ng Diyos sa atin yung mga galit dito, galit doon, murahan dito, murahan doon, sumbatan dito, sumbatan doon, na lahat na parang isinisisi sa ating Pangulo ang mga nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas. Kahit hindi po tayo nakikita ng Diyos, kahit hindi po na naririnig yan po ay alam ng Diyos. Hindi po natin siya nakikita pero lahat po yan ang ginagawa ng tao nakikita niya. Kagabi napakatagal kong nakatulog dahil sa panonood kung ano-anong dumadaan sa wall ko, sa FB ko. Napagbati ko sa kanya. Lahat ng live ng Pangulong Duterte, hindi ko pinapalagpas, pinapanood ko. Tapos umaga, nagtanong sa akin ng employer ko, bakit ganun? Kasalanan daw ba ng presidente na magkaroon ng taong nagugutom? Kasalanan daw ba ng presidente na magkaroon ng COVID-19? Tama po sila, haram. Dito po sa Muscat Oman, wala pong ganyan. Wala pong binabalita na ang kanilang king dito ay ginaganyan ng mga sambayanan dito. Napakaganda po ng kanilang patakaran. Sana naman po, tayong mga Pilipino ay ganun din ang makita sa atin ng mga ibang lahi, hindi lang dito sa ibang bansa. Kasi kasiraan ng isa, kasiraan na po ng lahat. Yun lang po ang masasabi ko. Nagpapasalamat po ako sa nag-live kagabi na isang frontline po sa Saudi Arabia. Hi Bessie, hi Miss Cornette Singh. Napakaganda po ng kanyang paliwanag about po sa sinasabi kay Pangulong Duterte. Maraming salamat sa iyo, Miss Angelina Sagilan. God bless you. At sa pagla-live mo, maraming magigising, maraming matatauhan na nagsasalita ng hindi magaganda sa ating Pangulong Duterte. At yung pong isa pong nagla-live na namimigay po ng bigas, napakaganda po ng kanyang hangarin, si Mr. Francis Marcos. Yun po, tingnan ninyo. Namimigay siya, wala siyang sinasabing masasakit, wala siyang pinapatamaan na tao kung hindi ginigising niya ang may kakayanan sa buhay, ang mga mayayaman. Gumawa siya ng hakbang para maraming taon tumulong. Naghamon siya. Pero siya number 1 na nagbibigay ng tulong ngayon sa atin sa Pilipinas. Siguro naman nakikita ninyo, dumadaan sa wall nyo, sako-sakong bigas ang pinamimigay niya. Yan. Ganyan po ang tao. Hindi po siya nagbibigay na marami siyang masasakit na salita na binibitawan. Ginigising po niya lahat ng mga taong mayroong kakayanan sa buhay na magbigay sa abot ng ating makakaya, di ba? Hindi po yung nagmumurahan pa tayo. Lahat ng masasakit na salita, binabato po natin sa ating presidente sa Pilipinas. Hindi naman po niya ginusto yung ganyan. Hindi naman po niya ginusto na maraming taong magutom. Hindi naman po niya ginusto na tayo hindi
makalabas ng bahay, yun po ay ginagawa lang po niya bilang pag-iingat po dahil nga sa laganap na sakit na nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa. Buong mundo po yan nangyayari. Kaya naman po, sa mga katulad natin na Pilipino, huwag po tayong masyadong mapanghusga sa ating mga presidente. Iwasan na po natin ang masasakit na salitaan, murahan dito, murahan doon, patamaan dito, patamaan doon. Hindi po maganda yun. Ang masasabi ko lang po, sana sama-sama na lang po tayong magdasal, mag-pray na sana po mawala na tong sakit na laganap sa buong mundo nang bumalik na po lahat sa normal. Nang lahat po ng tao hindi na nagkakaroon ng mga salitaan na hindi magaganda. Yun lang po. Kasi napakasakit po na ibang tao na hindi natin katulad na Pilipino naaawa sa ating presidente. Bakit minumura? Bakit pinagsasabihan ng hindi maganda? Bakit po ganon? Hindi po dapat ganon. Hindi po ba tayo nahihiya na ibang lahi? Sasabihin haram. Tininyo, bakit ginusto po ng presidente na may magugutom? Ginusto ba ng presidente na lahat ng tao na walang trabaho ngayon? Ginusto ba ng presidente na magkaroon ng COVID-19? Hindi po, di ba? Hindi po niya yung ginusto. Halip po na samahan natin ng dasal, samahan natin yung kanyang ginagawa, samahan natin lahat ng kanyang paliwanag, sundin natin lahat ng kanyang sinasabi. Hindi po, marami pang nagagalit sa kanya. May mga nagsasabi pa na sa darating na botohan wala nang boboto. Hindi po ganon. Dapat po tayong lahat mag-intindihan. Kami nga po mga OFW na malalayo sa mga mahal namin sa buhay, sa nangyayari po na to sa mundo natin. Hindi natin iniisip, ang iniisip namin kung kami ba makakauwi pa, kung kami ba makikita pa namin ang pamilya namin. Eh kayo pong nasa Pilipinas, kahit na naghihirap, sama-sama kayo, ano man ang mangyari, kami po na malayo sa pamilya namin, na gustong-gusto namin damayan ang pamilya namin. Na kahit wala na po sana kaming makain, basta sama-sama kami sa nangyayari ngayon sa mundo. Hindi po ninyo alam ang sakit na nararamdaman namin ng mga OFW. Kaya kayo pong nandyan lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa pamilya namin. Doble-doble pong pag-iingat at kung ano man po ang pinapalakad na dapat sundin na lang po. Kaysa po marami pang mangyari na hindi dapat. Kagabi po lahat po ng napanood ko laban sa pagbabati ko sa ating presidente, nakakaawa po siya. Alam kong pong lahat ng mga OFW na may FB, imposible pong hindi dumadaan sa inyo lahat ng masasakit na salita na ginagawa sa kanya. Halip na tulungan po natin siya sa pagpipray niya. Tulungan po natin kung ano po ang nararapat. Ala naman po tayong maitutulong. Wala po tayo nung maipamimigay na tulong sa mga nagugutom. Ang tangi po lang nating magagawa lahat, yung mag-pray, magdasal, manalangin, yung po ay sapat na bilang pagtulong sa ating sambayan ng Pilipinas. Hindi po dapat humantong kabila, murahan dito, murahan doon. Pangit po yun. Kasi sa ginagawa po natin ganyan, ng mga ibang kababayan natin, away dito, away doon, para pong lalo tuloy nagagalit ang Diyos sa atin. Kasi halip na makita ng Diyos sa atin na tayo nagdadasal, nananalangin,
nagpe-pray para mawala na itong nangyayari ng mga sakit na to. Hindi po. Hindi po niya makita sa atin yung pagdadamayan, pagtutulungan bilang isang sambayan ng Pilipino, bilang nagmamahal ang mga Pilipino. Kaya po siguro ang Diyos nagagalit na sa atin. Dahil halip na tayong lahat magsipagdasal, humingi ng tawad sa mga kasalanan natin kung bakit nangyayari sa atin itong mga ganito. Dahil po sa nakikita ng Diyos na hindi tayo nagkakaisa, sa nakikita siguro ng Diyos na hindi natin masuportahan, madamayan ng ating presidente. Ang presidente po, lahat ginagawa niya. Lahat po ng pagdamay, pagtulong, kung pwede niya lang daw lahat gawin sa atin, sa sobrang dami natin mga Pilipino, gagawin niya. Kaya lang, hindi niya magampanan lahat siyempre sa sobrang dami po natin. Kaya nga po, nakita ko rin po si Sir Francis Marcos. Maraming salamat, Sir, kasi napakarami niyo pong natutulungan na tao. Napakarami niyo pong nabibigyan ng tulong para may makain. Saludo po kami sa iyo. God bless you po. Sana po ipagpatuloy niyo yan. Ang tangi na lang po naming masasabi ay ipagdasal po namin na sana po huwag kayong magbago sa pagtulong sa sambayan ng Pilipino. Sana po marami pa kayong taong matulungan, madamayan, mabigyan ng bigas. Kung saan na po kayo nakakapagbigay ng tulong. Napakalaking bagay na po yun na tulong sa ating presidente. Kaya po ako nakapag-live ngayon ng saglit lang. Dahil sa pagtatanong ng aking employer ngayong umaga na bakit minumura ang ating Pangulong Presidente. Buti pa ang ibang tao, ibang lahi, concern sa ating Pangulo. Diba? Tayo mga Pilipino sa Pilipino, naalipustanan dahil lang sa isang tao na gumagawa ng hindi maganda sa ating presidente. Ang salitang haram, sa Islam haram, masama, sa kanila'y haram yun. Na bakit minumura ang ating presidente? Na bakit ginusto ba niya na walang makain ng mga tao? Ginusto ba niya na maraming mawala ng trabaho? Ginusto ba niya na tayong lahat ngayon ay nakakulong? Hindi lang po ang mga Pilipino sa bahay-bahay. Kami din po dito ng mga OFW. Mga amo namin, kami, lahat po hindi lumalabas. 1 buwan na po kaming ganito. Hindi po kami pinalalabas. Sumusunod po sila sa patakaran dito. At sana naman po tayong lahat na nasa Pilipinas, ganun din po ang ating gawin para hindi na po lumala ang lumalaganap na sakit. Tayo po'y makinig na lang sa mga ipinararating sa atin na ipinagbabawal para po lahat tayo ay makaiwas na sa sakit na lumalaganap ngayon. Haram po yan dito sa kanila. Ngayon ko lang po nalaman na meron din palang ibang lahi na concern sa presidente ng Pilipinas. Yung salitang haram sa kanila, masama yun. Bakit daw minumura ang presidente? Napakaharam daw nun. Haram po talaga. Muskila. Sabi niya sa akin kanina, less picky than as muskila kalam mapikois. Bakit daw nagsasalita ng hindi maganda sa ating presidente? Yun ang sabi niya sa akin kanina. Siyempre ako Pilipino, pinaliwanag ko sa kanya yung mga hindi nakakaintindi ganun magsalita. Pagsalitaan ng ating presidente, ganun na lang. Kaya, yun lang po ang aking maipapaabot. Pakishare na lang po itong aking munting live ngayong umaga. At sama-sama na lang po tayong mag-pray, manalangin. At sa lahat po ng mga OFW na malayo sa pamilya, dasal lang po ang kailangan natin. Pray. Sama-sama po tayong mag-pray para po mawala na at mabalik na sa normal ang lahat ng nangyayaring ito.
At nang nung po tayo makauwi pa sa ating mga pamilya, makasama pa natin sila na hindi natin alam ang takbo ng panahon. Kung ano pa ang mangyayari, kung ano pa ang sunod na mangyayari sa bansa natin, di ba? Tayong malalayo sa pamilya natin ang ini-expect natin kailan pa matatapos ito. Kailan pa tayo makakauwi ng Pilipinas kung pwede lang lumipad na tayo para makasama natin sila. Ano't ano man ang mangyari sa ating kasama natin, ang pamilya natin, di ba? Kaya yun ang hindi naiisip ng iba. Yung nagsasalita pa ng hindi maganda, nasalip na, nagmumurahan, batikos dito, batikos doon. Oo. Batikos doon, batikos dito sa ating Pangulong Duterte. Iwasan na po natin yan. Lahat po tayo magsama-sama na manalangin. At tanging pakiusap ko lang po sa mga nagbabatiko sa ating mahal na Pangulo, itigil nyo na po yan kasi sa nangyayari po ngayon sa mundo, kahit ano pong gawin natin, kahit ano pong batikos ang gawin natin sa presidente, hindi po dapat ganun. Nalalaman po ng ating Diyos yan, nararamdaman po niya. Kaya tingnan ninyo, ang ating presidente kahit ganun siya, binibigyan siya ng lakas ng Panginoon Diyos kasi nakikita ng Diyos sa kanya ang pagtulong at pagdamay niya sa mga Pilipino. Binibigyan siya ng lakas, binibigyan siya ng kapit sa taas para lang magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang presidente. Araw-araw na lang po na ginawa ng Diyos ang nakikita natin sa mga Facebook natin, ang pagsasilata ng hindi maganda sa Pangulo. Kagabi hanggat hindi ako natutulog, pinanood ko po lahat ng mga nangyayari, mga salita-salitang hindi magaganda, murahan dito, murahan doon. Ang hindi mga pagsunod, ang hindi mga nagpipirmi sa bahay. Sundin na lang po natin lahat ng ipinagbabawal. Ito po ay pansamantala lang, hindi naman permanente kung tayong lahat po ay susunod, di ba? Kaya lang po ako nakapag-live ngayon ng sandali lang. Dahil napakabuti ng loob ng amo namin kasi buti pa sila nagsasabi na haram. Bakit minumura ang presidente? Sa ganitong mga Islam, mariringgan mo na concern sila sa ating Pangulo. Kasi totoo naman yung sinasabi nila na hindi naman dapat natin murahin ang Pangulong Presidente natin kasi hindi niya ginusto ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Hindi niya ginusto lahat ng mga nangyayaring kalamidad, mga pagsubok sa atin. Hindi niya yan ginusto. Kaya po, sana magkapit kamay na lang po tayo. Magdasal na sana mawala na po itong laganap na sakit na kumakalat na ito. Nang maiwasan na po ang hindi magagandang mga sagutan, salitaan, kabi-kabila, politiko man, hindi politiko, mga artista, mga kung sino-sino. Ang dapat po nating gawin lahat ay magdasal. Yun lang po ang tanging magagawa nating lahat na maitutulong natin sa Pangulong Duterte. Na sana bigyan siya ng lakas na katawan ng magampan ng kanyang tungkulin at pagtibayan ng kanyang isip, labanan lahat ng mga bumabatiko sa kanya. Tingnan ninyo kung siya po ay pinapansin niya po lahat ang bumabatiko sa kanya, isinasabay niya po, baka po
kung ano na po nangyari sa kanya. 'Di ba? Kasi alam ng Diyos na siya tumutulong sa sambayan ng Pilipino. Nakikita ng Diyos ang kanyang pagpupursigi, ang pagsisikap, lahat ginagawa niya. Alam ng Diyos yan. At lahat din ng mga ginagawa sa kanya ng ibang tao, alam din ng Diyos yan. Kaya po sana tayong lahat, wala po tayong maitutulong sa kanya kung hindi samahan na lang po natin ang kanyang pagdadasal. Yun lang po ang magagawa natin. Wala man po tayong maibigay na material na bagay, maitulong sa mga kapwa nating Pilipino dahil kapos din tayo. Ang tanging maitutulong lang po natin ay dasal number 1, panalangin. Yun po. Kaya yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa aking muntin live. At maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa ating sambayan ng Pilipino sa Pilipinas. Yung mga nagbibigay ng donasyon, nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng mga kung ano-ano na kanilang naitutulong. Napakalaking bagay po yun na naitutulong. Huwag na po natin sasabihin na nasaan ngayon ang mga politiko. Puro sila natutulog. Pag panahon ng eleksyon, gumigising, nagbabahay-bahay. Pero ngayong gutom ang tao, mga nagsisipagtago, wag na po nating isumbat yun. Kung tayo po tutulong, yung bukal na sa loob. Wag na po tayong magsalita ng hindi maganda. Na magiging usapan na naman. Magiging question na naman. 'Di ba? Ang tangi na lang po nating gawin. Tumulong na lang po tayo sa abot ng ating makakaya. Mag-pray, magdasal, magsama-sama, magkaisa. Yun po ang pinakamagandang gawin natin. Kasi pare-parehas naman po tayong Pilipino. Isa lang po ang ating lahi, Pilipino. Yun po. Kaya po, tayong mga OFW, ang masasabi ko lang po, tayo po ay number 1, mag-iingat po sa ating sarili kasi tayo po ay malayo sa ating pamilya. Kung ano man po ang patakaran sa kanya-kanya nating kinalalagyan ay sundin na lang po natin. Huwag na lang po tayong maging matigas ang ulo. Kaya sa mga mahal sa buhay ko sa Pilipinas, sa aking kapatid, sa aking magulang, sa aking mga anak, sa aking mga apo, lahat kayo, huwag kayong mga pasaway, sundin nyo na lang ang lahat ng pinag-uutos. At sa aking mga kaibigang kamag-anak, lahat po tayo mag-iingat. Sige po, at ako po ay ready na magluto. Nagnakaw lang po ako ng konting live. Pakishare na lang po natin ang live na to na sana naman po kahit papano ay makatulong. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. At shout out ko na rin po ang aking group WRA 94.3 PKRFM Kabayan Radio. At happy birthday nga pala kay Toxlin Show na isa naming ka-group. Mag-iingat ka rin dyan. At God bless you. Sa ating pong lahat, magsama-sama po tayong mag-pray. God bless you all na sana pong mawala na itong kinakaharap natin na COVID-19. Yun lang po. Maraming salamat po at magandang umaga po lahat. Bye-bye na po.